malamang sa malamang ito mga kapartner, sisirit pataas na naman ang presyo ng gasolina. At pag sumisirit ng presyo ng gasolina, sama-sama na dyan, bigas, mga pang-ulam, prime commodities, taasan lahat yan. At ngayon, magsasabi na naman tayo na, paano ito? Wala Ang ating presidente hindi niya alam kung anong gagawin Ito sana mga ito, from there doon sa nangyayari ngayon at dito sa Pilipinas, dapat mayroon ng maliwanag na tugon ng ating Pangulo. Kaya ako sa inyo, payo ko sa inyo mga kababayan nating OFW, naturingan kayo mga bayani, binigyan kayo ng ano ni Tatay Digong noon. Ngayon, sa panahon ngayon, magtiis-tiis muna kayo, magtyaga-tyaga muna kayo. Ingat at punta muna kayo doon sa mga lugar na safe po kayo mga kababayan. Correct. Alam niyo po mga kapartner, siguro ang gobyernong Marcos, ang dapat ay iisipin talaga nila muna ang yung kapakanan ng maraming OFW sa Middle East, lalo na po diyan sa Dubai, partner, mga almost 2 million ba yun, partner? Yung bilang nila, dapat mag-abiso sila kung parang maliit ang 2 million. Sa Dubai? Dubai lang. Dubai. Sa Dubai 2 million. Tama, partner, no? At dapat alam ng gobyernong Marcos kung saan pupunta ang mga OFW kung sakali maiipit na talaga sa digmaan, partner, dahil ang pinag-usapan dito ay buhay na ho, buhay ang kapalit. At sa ngayon, hindi po natin alam ano ba talaga ang direksyon ng gobyernong Marcos tungkol po sa mga OFW na naiipit. Baka sasabihin na naman, wala pa, hindi pa kailangan mag-immediate repatriation, mga kapartner. Mga partner, bago ko bigay sa inyo, magbigay muna tayo ng background. Yung background tungkol dito. Partner, magbigay muna tayo ng background dito sa nangyayaring tensyon sa mga bansang ito. Sa ilalim kasi ng operation ng Epec Fury o Roaring Lion, yun nga, niyanig ng coordinated strikes ang Iran nitong Pebrero 28. Pero mga partner, bukod sa Tehran, tinarget din ng mga military infrastructure tulad ng Isfahan, Qam, Tabriz at Karaj. At kung titingnan natin, ito yung mga pinakamadugong insidente. Yung pagbagsak ng mga bomba, ang masaklap dito, partner, yung mga tinamaan dito, kamukha nung mga elementary school, balita natin, partner, may tinamaan dito na ang mga napinsala pati yung 165 estudyante. Karamihan estudyante. Mga babae. Oo. Bukod diyan ay naiulat din na itong kanila hong tinatawag na kinumpirma na rin nila na itong si Tehran o pagparo ng kanilang supreme leader na si Ayatollah Ali Khamenei at 37 taon na leader nila dyan sa Iran. At kasama dyan, ng mga nasawi mga partner, yung kanila mga Chief of Staff, Defense Minister, at pati ang kanyang anak at mga apo. Ayan. At kaya agad na nagdeklara agad ang Iran ng 40 days mourning. Ayan At nagluluksa sila ngayon. At ngayon, partner, ituloy lang natin, partner, para babigay na din yung komento. At ngayon ay may nanumpano na bagong Pangulo, ang Iran, sa katauhan ni Masoud Pezeshkian. Na ipaghihiganti niya ang pagkamatay ng Supreme Leader na iginiit ay hindi uurong ang Iran. Mga partner, dyan muna tayo. Partner BMR, ano masasabi mo rito? Ayun, yung pangyayaring ito ay ang kinatatakutan natin dito, pupwede itong mag-escalate, hindi lang dyan sa gitnang silangan or Middle East. Ang maaari nitong kinatatakutan natin ay umabot ito rito sa Southeast Asia or makarating nga dito sa atin. Kasi nga mga kapartner, ang mga kakampi po ng Iran, talagang bumibira din sila. At syempre kunik-kunik at alam naman po natin, all over Asia, lalo particular dyan sa Middle East, ay milyon-milyon po ang ating mga kababayan na mga Pilipino OFW. Hindi lang yan sa pati sa Israel, napakarami po natin mga Pilipino. At alam naman po natin kung gaano po ang sigalot ng Israel at Iran. At may mga nakikita na nga po natin tayo mga video na ito po ay pinapaulanan ng Israel. Bagamat napaka-high-tech, bagamat mayroon po silang tinatawag dyan na Iron Dome. Iron Dome. Oo, pansalag doon sa mga matitinding armas or mga bomba na ay linalapag or hinuhulog ng Iran, mga kalaban. Marami pa rin, sa dami kasi ng binibitawan ng Iran, marami pa rin mga nakakalusot. At dito nga, mukhang mayroon na yatang Pilipino na din pinalad dyan sa bandang Israel.
Meron partner, sabi ng reporter na si Bongbong Marcos. Ay, Patay tayo dyan. speaking partner of si Bongbong Marcos na reporter, iba, nagtataka naman tayo rito. Napanood natin ang report ng ating reporter na si Pangulong Bongbong Marcos. Abay, bandang dulo, partner, narinig ko, sabi niya, umiwas daw ang ating mga kababayan mga Pilipino sa base o sa US base militar. Aha. Kakatuan mo naman mga kapartner, ipinapaiwas niya ang ating mga kababayan mga Pilipino sa base militar dyan sa gitnang silangan. However, dito naman sa ating bansa sa Pilipinas, dito naman niya kinakanlong ang ating mga base militar ng US. So, how ironic na para bagang gusto mong palayuin, pero ito gusto mo naman ipahamak ang ating mga kababayang Pilipino. Dahil pag nagkaroon po ng tensyon at umabot dito yan, tayo mga Pilipino, mauunang target dito mga kapartner. Oo, partner, ang ganda ng sinabi ho ni partner BMR. Para sinasabi mo, partner, lumayo kayo sa panganib, pero ang Pilipinas ilalapit ko sa panganib. Lumalapit. O, Hindi, inilalapit niya. Partner, Prof. Mads, Okay naman. Maganda naman sinabi mo. Hindi Hindi kita kinontra. yun wala kontra yun. Very good ka, very good. Hindi, kontrahin mo ako. Partner, Magkatabi kanina kayo. pa kita napapansin, partner Badong, ang sama ng tingin mo. Wala. Ako napansin ko hindi ko alam. Basta ganyan, nagugutom na. Huwag niyo munang hinindre, baka kalimutan yan. Sang-ayon naman ako. Sige, Ayun tuloy. lang, no? Yun nga po, yung 2 milyon mahigit, dokumentado lang to, partner. Parang- Dokumentado. Iba pa yung marami dyan na hindi dokumentado. Documented. Kaya nakakaawa kasi wala tayong naririnig na naalala ko panahon ni Tatay Digong maraming beses ng ganyan. Alam na mga ina-announce yung mga taga Kuwait dito kayo pupunta. Pati yung pagtakas na kasi yan po Repatriation. na yan. Sinasabi dito kayo kung malapit kayo. Natatandaan ko yung mga ano na yun kasi may nag-aabang na masasakyan. Correct. Parang dito, bahala muna kayo sa buhay nyo. Tago-tago muna. Bahalagang. At saka partner meron akong yung mga reaksyon ng mga OFW. Yan. Yung sinabi ni Galit na galit, BBM. Sinabi ni BBM na nakatago na raw sa mga bomb shelter yung mga Pilipino. Hindi totoo Na yun. ilikas na raw. Sabi nung, anong bomb shelter? Ganun talaga. Walang partner. bomb shelter. Galit na galit sila. Eto kami, nakikita namin yung mga missile dito. Anong bomb shelter pinagsabi ng... Nakakadagdag po yun Yung kasi kay Tatay Digong, assurance, di ba? Correct. Yung siya, punta kayo dito, meron tayong sasakyan dyan. Tapos nakikipag-usap naman tayo dahil hindi naman natin kaaway. Yung mga tao natin sa Middle East, pag may mga nagaganap na ganyan, kinakausap na natin na magbibigay sila, pinapaalam nila mga Pilipino tong mga dadaan dito Correct. para hindi maiwasan ng mga missile. Ganun yung panahon ni Tatay Digong, very assuring. Eto, nabubuisit pa yung mga OFW. Pag narinig na nila na may bomb shelter daw, nakatago na sa bomb shelter. Sabi nila, wala kami sa bomb shelter. Yun. Sa bahay kami. Oo, Partner. Partner, bago ko ibigay ulit kay KPL, ang sabi mo, bomb shelter. Ang sabi naman po ng Pangulo, kami po ay nagmo-monitor lang. Monitor lang. Hanggang monitor lang Ikaw naman naman. mapira. Parang ano lang. Ano ba parang gusto nyo? ABS-CBN lang. Ano ba gusto nyo Monitor. mangyari? Hindi. Ah. Ang gusto mangyari, may Ilongga na OFW. Ah. Sabi Ilongga. Ah. BBM, padala ka na lang ng GCash. Yun. Bahala na kami. Partner, PL. kayo naman mga partner nakamonitor naman siya. Huwag niyo naman masyadong ginagagalitan yung mama. At least nakamonitor. Nakamonitor. Kung meron mga matigi doon na mga karagdagang matigi ng mga Pilipino, wag naman sana. At least nakamonitor siya, ibabalita niya lang. Kasi yun naman ang trabaho niya ngayon Vlogger. Vlogger, reporter. Yun na trabaho. Na-demote? Na-demote. Imbis na agad-agad gumawa ng pagkilos itong gobyernong Utos. Marcos. Mag-utos sa AFP, itong ating mga C-130 dalhin doon sa lugar na yan, makipag-communicate sila sa bansang Iran. Correct. Para papasukin yung mga C-130, Tama. makarga ang ating mga kababayan, mag-arkila sila ng mga bases doon para masundo ang mga Pilipino sa bawat bila kung saan merong mga Pilipino na namamasukan. Walang ginawa si Marcos kundi
mag-report lang. O Mag-log. eto, ang mga Pilipino, May nasa patay. bomb shelter na. Anong bomb shelter ang pinagsasabi mo? Napakaraming comment section. Nasa comment section mababasa, walang bomb shelter. At makikita natin na talagang walang bomb shelter dahil yung mga missiles na papasok sa lugar nila, palabas naman sa lugar nila, nabibidyohan nila. Correct. Binablog. Oh, May kapampangan pa. maliwanag, partner, na walang bomb shelter. Kasi kung bomb shelter, walang signal yan eh. Oo. Hindi sila makakapag-video eh. Correct. Nasa bahay sila ng mga amo nila. Kasinungalingan na naman ang sinasabi ng presidente natin. Sa makatwid sa iyong pananaw at base sa iyong mga ebidensyang nakita, na itong ating Pangulo ay hindi nagsasabi ng katotohanan. Ano pa nga ba? Ano pa nga ba? Yun Tama naman ba talaga. O, yun naman talaga eh. Ano naman ang Pangulo sa inyo? Hindi, yun naman talaga totoo. Sinasabi niya na sa bomb shelter, yung mga kababayan natin na nasa bahay, kung Correct. saan sila namamasukan. Partner Bisdak may kapampangan doon, narinig ko, nagsasalta kapampangan. Ayan, talaga kapampangan yun napapanood ko, kaya hindi totoo. Pero mga partner, alamin muna natin mga partner kung ilan na ba yung mga namatay o yung mga natsugi ngayon diyan sa gera, no? Alam yan ni Pangulong Bongbong, Oo, reporter oo. siya eh. Sa panig daw po sa panig ng Israel, meron ng 11 ang naitatalang patay habang kinukumpir pa ng Pentagon ang pagkasawi ng 3 sundalong Amerikano. Ayan. Samantala, dahil sa gulo, nanganganib na ngayon ng Strait Hormuz kapag tuluyang harangin ng rutang ito kung saan dumadaan ng 20%. Ito partner malaking, kasi nung naalala nyo, nagkaroon din ng gera. Oh. Etong, ano yon yung kay... Shaquille O'Neal? Hindi. Hindi yung Kasi parang Shaquille O'Neal. Israel, tsaka ano? hindi Israel, Russia, tsaka ano. Ukrainian. Ukraine. Oo. Naapektuhan tayo, partner, kasi nasa bukid doon ako doon. Nagulat ako. Nagraras kami ng gasolina. Ang mahal na ng gasolina. Ganun? Tignan mo yun ang gera na. Nako, yan ang problema. Ngayon, ito ang problema dito. Ano ang maaring idulot nito kaya ng sa Pilipinas? Itong nangyayaring kaguluhan, sigalot at gera diyan sa Middle East, mga partner. Sa tingin ninyo? Partner. Sige, ikaw. Alam nyo po mga kapartner, sa akin talaga, panghuli ko na concern yung langis eh. Oo. Ang concern ko talaga yung mga OFW. Correct. Ito partner, ito ay hindi hindi ito official na datos yung babasahin ko. Kasi nagtatalo tayo kung ilan ba talaga yung OFW. Ito pala partner, estimated lang mo ito. Hindi official ito nasa 2 to 3 million pala ang estimated OFW sa Middle East. Napakarami yan partner. Alam ko nga, 4 million total eh. Sa'yo yan. Kanya-kanya na tayo. Kanya-kanya tayo. Pero paramihin natin para sumakit ulo ni Bongbong. Pero ito estimated lang partner, no, hindi official ito. Halimbawa sa ilang bansa ng sa Saudi Arabia nasa 725,000 plus ang bilang ng OFW. Kita nyo na? United Arab Emirates, marami rin yan, daang libo. Sa Qatar na almost 250,000 plus, sa Kuwait 400,000 plus. Ang tanong dito partner, ano kaya ang gagawin dito ng gobyerno? Paano mailikas? Aha. Kasi ngayon wala pa silang malinaw na direktiba. Wala pa nalilikas. Wala pa partner. Ito sa comment section partner. Marami ditong mga mga OFW sa Middle East karamihan. Nandiyan Partner, malaki kasi gastos pagka inilikas nila lahat. Ang laki ng gastos ng bilyon yan, partner. Oo. So, Marami naman maglalabas silang ba ng ninakaw bilyon ang gobyerno? Maglalabas ba? Yun lang. Oo. Hirap Eh yan. dapat sila maglabas. Bakit hindi Hindi, lalabas Yan na lang nga nagbumubuhay sa atin, mga OFW. Sabi nila bayani ang OFW. Hindi nga sila maglalabas. Ibubulsa na lang nila yan. Pambihira naman. Ayun. So, Partner BMR? Alam nyo, mga kapartner, isa sa main concern natin dito ay yung kalagayan ng ating mga OFW. Una, para sa akin, iligtas nyo po ang inyong mga sarili ngayon kasi sa lumalabas ang ating pong presidente, ang pinuno ng ating bansa, Tulog. mukhang hindi pa po niya Alam. na-differentiate kung ano talaga ang dapat na gawin ninyong situation dyan. Kasi sa una ngayon, una sana niyang inuuna ni President Marcos Jr. kung nasa nasa tamang wisyo pa siya. Maglagay na kaagad siya, katulad ng mga sinabi ng mga kasama ko, maglagay na kaagad siya ng repatriation. Correct. Maglagay na kaagad siya ng tinatawag na mga eroplano na nakahanda na dyan. Nakahanda na para mag-repatriate, no? At alam na kaagad ang mga ruta kung saan pupunta. At pangalawa mga kapartner, dito sa ating mga kababayan, mga OFW, doble po ito Times 2 po ang pag-aalala nila. Bakit? Kasi dito sa ating bansa, nanditong kanilang mga kamag-anak,
nag-aalala rin sa kanila. At bukod sa nag-aalala sa kanila, ang ating mga kamag-anak, abay nag-aalala rin sila na tumaas ang presyo ng mga bilihin dito. Correct. At ang ating presidente, wala pa ring tinatawag na para bagang backup na solusyon. Kung malamang sa malamang ito mga kapartner, sisirit pataas na naman ang presyo ng gasolina. At pag sumisirit ng presyo ng gasolina, sama-sama na dyan, bigas, mga pang-ulam, prime commodities, taasan lahat yan. At ngayon, magsasabi na naman tayo na, paano ito? Wala eh. Ang ating presidente hindi niya alam kung anong gagawin eh. Ito sana mga ito, from there doon sa nangyayari ngayon at dito sa Pilipinas, dapat mayroon ng maliwanag na tugon ng ating Pangulo. Kaya ako sa inyo, payo ko sa inyo mga kababayan nating OFW, naturingan kayo mga bayani, binigyan kayo ng ni Tatay Digong noon. Ngayon, sa panahon ngayon, magtiis-tiis muna kayo, magtyaga-tyaga muna kayo. Ingat at punta muna kayo doon sa mga lugar na safe po kayo mga kababayan. Correct. Hanggang sa, wala pa po, baka mamaya, si BP Inday na lang ang magligtas sa inyo dyan eh. At dahil dyan, Partner BMR, ay nagpakulay si Lauren Chin. Ayan, palakpakan natin, Partner, ha? Yun, eh. At speaking of mga apektadong mga OFW, at eto na nga mga kapatner, mga kababayan, mahigit 80 OFW stranded sa Hong Kong Airport dahil sa tensyon sa Middle East. Eto na. Kita mo na. Okay. Okay, mahigit 80 overseas Filipino workers ang stranded sa Hong Kong International Airport nitong linggo, Marso 1. Ito ay matapos kanselahin ang mga flight patungong Middle East dahil sa lumalalang kaguluhan sa reliyon. Agad na nag-deploy ng team ang Migrant Workers Office o MWO Hong Kong upang magbigay ng airport assistance sa guidance ng mga apektadong manggagawa. Kabilang na ibinigay na tulong ang pagkain, basic necessities at referral kung kinakailangan. Nakantabay na ang MOW team sa paliparan para sa mga real-time update sa biyahe. Pinayuhan din ng mga pamilya ang mga stranded na OFW na makipag-ugnayan sa mga hotline. Ayan, partner. Ayan speaking of kahapon yung mga nag-update, meron palang mga na-stranded partner dahil sa Nasa Hong Kong na. Nasa Hong Kong na. Hindi. Ano yan? Yan yung mga papunta dapat na Middle East. Ayun. Oo, tama. Galing dito sa Pilipinas. Na-stranded sila. Na-stranded sila sa Hong Kong. Sa Hong Kong. Yan po yung yan yung mga ipinangutang na yung kanilang mga placement. Tapos bastos. hindi matutuloy ang trabaho. Ang sakit nun, partner. Naku po. 'Di ba? Parang daig mo pa yung yung na peke ka. Ano tawag doon? Nabudol. Nabudol sa Scam. mga Scam. At saka isa pa partner. Pinangutang sa Bombay yung partner. Yung mga yun. Isa pa partner. Yung pinag-aalala lang natin yung kaligtasan nila ngayon, 'di ba? Paano yan kung naging malawak pa yan at permanente na sila talagang pinauwi? Kasi ako nakikita ko ganyan dati. Kunwari, yung Oman hindi gaano dahil yung Oman kabati ng Iran, hindi rin kaaway ng neutral sila eh. May mga ganyan pong lugar, sana diyan na lang po dalhin muna yung mga OFW. Mas maliit, mas maikli yung biyahe. Pwedeng magbiyahe ng mga bus, ganun. Dapat yun naisip na. Kasi naalala ko talaga, partner, pasensya na, naalala ko talaga si Tatay Digong. Alam nila, pupunta sila sa embassy, naka-coordinate, ganitong oras, para hindi magpapaputok doon dahil lahat ng mga tumatakbo na yung Pilipino. Yung iba nga, sumasama pa sa Pilipino dahil alam nila, safe sila eh. Oo. Yun yung sanang gusto namin eh. Pero ang malaking problema dyan, kung naging permanent na yung pagkawala nila ng trabaho, uuwi dito yan. Ano yung may Isa pang tutulong ng gobyerno? dapat paghandaan ng gobyerno yan, partner. At ang daming umaasa dyan na pamilya nila. Matagal na natin silang inaasahan yung ekonomiya natin. Sana this time naman, buhusan naman natin sila ng pondo. Tama na yung pagpapayaman ng mga congressman, mga senador. Eto namang mga tunay na bayani natin. Huwag lang po silang parangalan sa salita. Bigyan po natin sila ng pagpapahalaga sa pamamagitan ng pondo mismo, partner. Partner, siguro mag-request din tayo sa technical team natin na baka pwedeng i-flash yung mga number kung kaya. Mga emergency number na hindi alam ng mga OFW dyan sa Middle East. Baka pwede kasi marami to partner. Pagbasahin natin isa-isa. Tama. Abutin tayo ng oras. Kasi ang gobyerno natin ngayon hindi naman maaasahan. Dapat ito yung trabaho ng ng gobyerno ni Claire Castro, ipa-flash yung mga
contact number, partner, ang mga hotlines. Partner, bago ko bigay kay partner BMR, narinig ka ng gobyerno, partner Propadong. Sabi. Ang bilis ang tugon agad ng gobyerno sa iyo. Kakasabi mo pa lang na dapat bigyan ng atensyon itong mga to. Ito na nga. DSWD. Sumagot agad sa iyo, Prop, ha? May sapat daw na pondo para tulungan ng mga uuwing OFW mula sa Middle East. Gagawin. Nagbigay ng Department of Social Welfare and Development ng tulong pinansyal, psychological at pangkabuhayan para sa mga overseas Filipino worker o OFWs na maapektuhan sa kaguluhan ng dyan nga sa Middle East. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Iron Dumlao, katuwang nila ang Department of Migrant Workers o DMW at mga lokal na pamahalaan upang magtulungan makapagsimula muli ang mga kabayan nating uuwi sa kanilang mga probinsya. Kukunin ang sapat na pondo. Ito kung saan yung pondo pagkukuhanan. Parito mula sa programang Assistance to Individual in Crisis Situation kamukha ng AX upang matugunan ang pangangailangan ng mga mawawalan ng hanap buhay. Aba, meron din itong sagot ang kamay nilaan, partner, ha? O ito, 50% bawas sa fuel consumption sa Maynila. Mamaya natin pag-usapan to. Kay Isko naman ito eh. Oo, magkaiba yan eh. Tayo. Oo. Sige. Ayan, naka-flash na. Then, medyo nabibigla na gaya sa pari mo, ha? Partner, etong sinasabi nila na magbibigay sila ng assistance, tulong sa ating mga kababayang OFW na galing sa Middle East, na magbibigay di umano sila ng financial ba, partner? Financial. Financial. So magkano naman kaya ang halaga? Wala bang sinabi? Wala namang sinabi. Baka ibulong sa akin dito. Kung magbigay sila ng 10,000, kanila na lang yan. Hindi, partner, kasi... Kulang man yan. Baka kasi alam natin ang AX at saka tupad. Alam na natin. 5,000 lang yun yung mga nakaraan eh. Doon daw kukunin sa AX at tupad. Diyos ko, kung 5,000 rin lang parang pang merienda lang yan eh. Totoo lang eh. Kung gusto nila talaga matulungan yung ating mga kababayan, total sila na mismo nagyabang, sila na may sabi na bibigyan sila ng tulong, lalong-lalo na sa mga umuwi galing Middle East dahil nga apektado sa gera, magbigay sila ng sapat na pondo. Yung matutuwa naman yung ating mga kababayan, yung makapagsimula sila, pansamantala, meron silang pang-araw-araw na pinagkukunan ng pangangailangan nila. Hindi yung magbibigay sila 1,000, 5,000 hanggang 10,000, pang-Jollibee lang yan, pambihira Agoy. naman. Kulang talaga yan, partner. Mabubuhay mo ang tao dyan sa 5,000, 10,000 na yan. Hindi makapagpatayo ng negosyo, ihaw-ihaw, isaw-isaw, hindi dadami yan. Partner, update muna tayo bago ko bigay sa inyo, ha? Okay lang? At update muna tayo, ha? Ayon Sige. kay Ate Atelan Katubag, dito sa Qatar po tuwing umaga nagpapasabog sila. Kita Sunod-sunod, tapos after pasabog, sunod-sunod na umaga, pa isa-isa, maghapon yun. Sa umaga, magugulat ka kasi sarap tulog mo, magigising ka na lang, God is good. Ayan, dyan sa Qatar, partner, ha? Grabe. Kagaya to, partner, may nag-comment din sa comment section. Paano daw makakauwi? Yung airport nga daw, binumba na. Sarado eh. Yun na nga yung dapat solusyonan ng gobyerno. Wala. Unahin na natin muna itong mga OFW. Kasi ito mga AX tupad, puro ano lang to, parang Optics. make up lang, partner. Papugi. Papugi. Pillar liver. Hindi kasi ang mga kababayan natin gustong-gusto nang umuwi. Yung mga naroon. Ang problema, walang advance na pagkilos ang gobyerno. Sana noong nagkaroon pa lang ng tension pa lang, nag-isip na kaagad yung gobyerno natin na palikasin na kung sino may gustong umuwi ng Pilipinas, ilikas na. Inintay pa nila na magkaputukan na o sinarado na yung Mga pintuan ng mga border. paliparan Tsaka mga border. paano pa makakalabas yung ating mga kababayan? Hindi na rin makakapasok mga C-130 natin. Correct ka dyan, partner. Correct. Tsaka, partner, sana pag magbigay ka ng tulong, lagyan naman ng amount kung magkano, di ba? Wala nga inilagay. Maliwanag, maliit lang yan. Kasi kung malaki yan, ipagmamayabang nila yan, partner. Magandang Tsaka, observation ni tsaka partner. yung IX nakalagay kasi dito, 1,000 to 10,000. Kita mo na. Naka-define yun, partner. Hindi ka pwede magdagdag dun. Hanggang dun lang. Hanggang dun lang yan kasi hindi na IX ang tawag dun. Hindi, iba na. Iba na. Kung ganun din lang, yun nga, sinasabi ko, maliit yan.
Kung bigyan kaya nila kalahating milyon bawat OFW. Kahit 100,000 na lang. Kahit 100,000 na lang. Mababa pa rin yung 100,000 kung maraming pamilya nakasalalay sa kanya, umaasa. Kalahating milyon siguro para maraming ma-encourage na uuwi. Yan, oo. At saka siguro yung pagdating dito may trabaho. Correct. Oo. O kaya Oo. tulungan din sila na makapag-apply sa ibang bansa Oo, correct. na Pwede. hindi sa Middle East. Da-divert na lang Oo. sa Asia, ibang Makikipag-ugnayan Oo. yung DOLE natin o yung Correct. DMW Oo, magtrabaho natin. sila. Yun. Hindi naman tamad yung mga yan eh. Hindi. Hindi, si BBM lang. Gustong-gusto magtrabaho niyan. Oo. Partners, sigundahan ko lang yung sinabi ni BMR, yung patungkol sa langis, partner. Kung di ako nagkakamali, meron na ba isinara doon na isang lugar para hindi makadaan ang langis? Kung meron kayong Meron na. update. Yun yung Strait of Hormuz. Oo. Sinarado na. Sinarado na. Kontrolado talaga ng Iran yun. So hindi na makakalabas yung mga langis palabas para idalhin sa tulad natin, mamimili tayo. Hindi na tayo makakabili pa. So posible talagang magsipagtaasan na ang mga bilihin. Ang transportasyon araw-araw na ginagamit ng ating mga kababayan, gasolina. Yan, mga bilihin na natural na ginagamitan ng krudo, ng gasolina, sigurado magmamahal yan. Ang tanong, partner, saan kukuha ang ating gobyerno o si Marcos ng langis para meron tayong magamit? Mahaba-habang laban ito. Yun. At dahil dyan sa komento mo, may nagpakulay naman, partner ha. Salamat po kay Rayson Oriarte ha. Watching from San Diego, California. Magandang hapon po sa May isa inyong pa, lahat. may isa pa, may isa pa. Ayun pa. May isa pa ba? Oo. Oh, grabe. Si Fred. Oo. Oh, Fred Dubai. Ayun. Si Fred Dubai, maraming salamat. Siya nga pala. Ayun. Kayong mga OFW, concerned talaga kami dito sa Birada Aguila. Meron kaming concern sa inyo, mga kababayan. Kung nanonood man kayo at nariyan kayo ngayon sa lugar na kaguluhan, maaari po kayong magkomento para mabasa po namin kung ano po ang status ninyo ngayon dyan. Kung Partner, putulin lang kita. Ito, sige, sige, oh. may nagpaabot sa atin ngayon, nanonood sa atin ngayon sila. Oh, yan, oh. Galing kay Len Kapilitan. Oh. Shoutout po, watching Diri, Dubai. Not okay. Po, may bomba na naman. Dalawang Oh. beses na naman po. Close. Ang Air Force, dami stranded. Oh, Ganoon naman kay Mel 13 sa Iran. The Strait of Hormuz. Grabe po, Strait of Hormuz. Ano? Strait of Hormuz. Straight. Oh, Hormuz Walang yan, G's. Hormuz. Straight ba? Straight. Hormuz. Hormuz eh. Hormuz. Hormuz ba? Hormuz na? Hormuz? Horus. Tignan na lang natin. Partner, yung Kahit ano. binabanggit nyo na yung Strait of Hormuz, at saka itong Strait of Hormuz. alam nyo itong lugar na ito, strategic location po ito. At nakikita ko, partner, mayroon pa akong nakita, mas malalim pa sa likod nito na pangyayari ngayon na nagaganap dyan sa Iran, na nararamdaman ko, wag naman po sana mangyari ito. Sana yung bang hindi magkatotoo mga nararamdaman ko, no? Wag naman sana, wag naman sana. mga partner. Oo. Pero itutuloy ko lang ang komentaryo ko patungkol dito sa malalim na nakikita ko. Wala nang akong third eye, ha, pero parang mayroon akong nakikita dito eh. Aha. Mapapansin ninyo, mga kapartner, nauna na dati kinuha, no, ng Amerika, binitbit, inaresto ng Amerika itong yung presidente ng Venezuela. Ang Venezuela, mga kapartner, kung hindi tayo nagkakamali, isa sa pinakamalaki, no, na produksyon ng langis sa buong mundo. At itong Iran ngayon, isa ito sa pinaghinalaan na pangalawa naman sa may malaking produksyon ng langis. Kung mapapansin natin, mga kapartner, ang ginagawa ng Amerika, hindi ko po ito sa Amerika, ha? Ina-analyze ko lang ang ruta ng Amerika ngayon kung saan sila papunta. Ito yun, mga kapartner, no? So, doon sa Venezuela, kinuha si Venezuelan President dahil din sa langis, no? Correct. Pagdating dito sa Iran, sa Middle East, kinuha itong tama, kasi napatay yung si Khamenei, yung leader. Dahil din ito sa langis. So, itong mga ito, very strategic para sa Amerika, makontrol niya yung buong mundo. Ang problema, partner, mayroon pang isa na strategic point at location. Saan yun? Khamenei, yun. Kami na yan. Ang Khamenei, yan, si Ayatollah Khamenei, yan. Ngayon, mga kapartner, ang isa sa nakikita ko dito, wag naman po sana mangyari. Ang Pilipinas po, isa pong strategic location ng Amerika.
para po doon sa mga kalaban nila. Kumbaga, kung wala ang Pilipinas, pagdating po ng magkakaroon ng gulo, sigalot dito sa Southeast Asia, Malaya. medyo mahihirapan sila makapag-penetrate or makapasok, makalagay ng kanilang mga armament. Now, dahil dito po sa Pilipinas at nandito na nga yung mga EDCA sites, no? Ito yung malalim na napansin ko. Paano yan? Kung susunod na naman na target, itong Pilipinas na naman, hindi naman siguro sasabihin na gigirahin ng Amerika yung Pilipinas. Ang sinasabi natin, baka ito yung targetin ng ibang mga bansa na kalaban ng Amerika. Sapagkat mga kababayan, kung papansinin natin, mukhang papunta dito sa atin ang strategic na ginagawa ng Amerika na ito, mga kapartner. Partner Bistak, bago natin bigay kay mga latest report ngayon ng nangyayari ngayon dyan sa Middle East, Partner Bistak. Ayan oh. Partner, ayon po kay Edita Polinario, maraming salamat sa mga OFW ha. Watching here in Kuwait, close na ang airport dito. Target ang USBs talaga may pasabog kanina. Ayan, At sabi ni Zumera, sana gamitin nila yung mali-malitang nilang pera sa amin sa mga OFW. Ayan. Partner, sadali lang ha. May nag-comment din dito. Okay? Kasi comment ito sa sa sinabi ko. Sabi niya ni Mac John TV, mali ka naman, kinuha si Maduro dahil sa pag-export ng droga papunta sa US. Sa totoo lang, partner, yun yung una nating nakita. Pero bandang huli, they found out na talagang gustong kontrolin ng Amerika yung oil dyan sa Tama ka dyan, partner, kasi nagkaroon na nga agad ng kasunduan ang Amerika at Venezuela. Sabi naman ni Hiling Kibo, dagdag pa niya, for watching from Kuwait, Nets Gibo, ang Kuwait, sira ang airport. Patay na, wala na. Partner Prof. Buds, Eto partner, dagdag lang natin yung Strait of Hormuz na yan. 20% ng oil sa buong mundo Diyan dumadaan. na kinokonsume, dyan po nagmumula. Kasi ang dumadaan po dyan, yan po yung mga galing sa mga bansang, yan nga, Iran, Saudi Arabia, Iraq, UAE, Kuwait at Qatar. Yun, ang lalaking bansa nun, partner, pagdating sa oil. Kaya talaga maapektuhan po yung ating pong presyo ng langis. Hindi po pwedeng hindi maapektuhan. Sana may update nga tayo kung magkano na yung Partner epekto Badong, ngayon. parang yan ang checkpoints ng oil checkpoints sa Oo, mundo. oo. Yung State of Hormuz. So, biruin mo, 1/5. Ibig sabihin, yung ikalimang bahagi ng langis sa buong mundo. Kaya natatandaan ko, Russia at Ukraine lang, yung gera lang, apektado nun yung langis eh. Eto pa kaya, ang dami nito, Saudi, Iran, Iraq, dyan pala dumadaan. Saudi, UAE, Kuwait, Iraq at lahat Qatar. na nasa Middle East na partner. Halos lahat. Kasi kontrolado ng ng Iran. Iran. Yung strait na yun. Sa kanila yan eh. Sa kanila yun. Kaya talagang walang makakalabas. Kahit na gusto nyo bumili, hindi naman po pwedeng aeroplano yan. Napakarami niyan langis na yan. Langis na yan. Kinakailangan talaga yan, barko lang. Kaya mahirapan po yung mundo ngayon. Dapat, Di ba partner, yung dumaan na oil tanker ng United Kingdom at Amerika pinasabog ng ng Iran. Ng Iran, Kasi oo. dumadaan doon eh. correct. Oo. Kaya pag may gulo, sinasara ng Iran yan. Ang malupit pa nito, hindi pumayag yung Iran sa request ng Amerika na ceasefire. No, kasi namatay yung leader nila. Oo. Yun ang Yung leader. problema dun. Naka-experience ako, personal na experience ko sa mga kasama nating mga Muslim. Talagang ganun daw dugo sa dugo. Kaya sa eto medyo ano po to, medyo tatagal to, kaya importante mabilis yung aksyon ng gobyerno natin, partner.